I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga Beswa, mga Pilipino sa buong daigdig, mga OFW, especially the Marcos loyalists and supporters. Hello, shoutout po sa inyong lahat. Mayroon tayong upload videos update mga Beswa. Ito guys yung interview ng Pangulo, syempre dahil sa kanyang mataas na trust ratings, basahin po natin sa pinakadulo, no? And of course guys, dahil tumaas ang kanyang ratings, patuloy pa rin yung sinasabi na yung mga, yung mga utak dilis. BBM resign daw, BBM resign. Ang tanong ko, what ground? What violation? Ano bang violation na nilabag ni Pangulong Marcos Jr.? Dahil ba hindi niya pinaboran si Kibuloy sa kanyang mga kaso? So yun ang dahilan kung bakit sabihin nyo resign. Anong palagay nyo kay Pangulong Marcos Jr.? Protektahan ang isang manyakol? Of course not. 'Di ba? Kaso niya sa Amerika, kaso niya sa Pilipinas, kaya dapat harapin niya mga bes. 'Di ba? Yun po ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. Tapos, ito pa, yan, tungkol dito kay Kibuloy, nanawagan siya, wag niya idamay yung mga supporters niya. Kaya lumabas na siya. Tama naman ang Pangulo, 'di ba? At saka wala kayong karapatan na sabihin BBM resign. Kasi walang ground, mga kababayan. Sabihin nyo impeach? For what? Hindi basta-basta magpa-impeach sa isang Pangulo. Hoy, excuse me. Alalahanin nyo, speaker ang nasa kamara. Paano mangyari yun? Maaari yung poon yung babae. Pwede yan. Dahil sa mga issue, laban dito sa mga confidential fund niya. E di kayo naloka. See? BBM resign daw dahil sa isang manyakol. Tapos paupuin daw yung yung poon nila na walang alam-alam. Tingnan nyo nga yung niya, yung ugali niya sa budget hearing. Katawa-tawa siya, nakakahiya, 'di ba? Pangit yung ganung klaseng ugali mga bes. So dahil dito guys, pakinggan nyo yung kanyang interview tungkol dito kay Kibuloy, nanawagan siya at palabasin ng mga media ni Kibuloy tsaka yung mga vloggers niya, lumabag na sa human rights. What the heck? Hindi nyo ba nakita yung panahon ni Digong? Walang due process, walang human rights. Sa dami-dami ba naman ang namatay sa war on drugs niya? Nasaan ang human rights? Sige nga. Tapos guys, yung isa pang interview niya tungkol dito kay Alice Go. So, para kumpleto Ricardo mga bes, panoorin nyo ng buo. Sa tingin niyo po ba may kinalaman ito yung pag-iikot mo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamimigay ng ayuda, yung sa PAP? Well, maybe may kasama na yun, but I think it's because it's a trust rating. This more na yun na nga nakikita naman that we are really doing our best to try to alleviate the hardships na dinadaanan ng mga tao. So we it's good to have that kind of result or statistic behind you. They just again, every time this happens, for us as far as I'm concerned, is that it seems to be people are beginning to understand what we're trying to do. They're beginning to feel the effects of it, and so you must continue to do more and even try to do even better. So that's always an inspiration for me. Yes. Mr. President, ano pong masasabi niyo dun sa mga kritisismo na yung nangyayari daw pong police operations sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo? Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung... Meron bang human rights violation kung maraming police? I don't think so. There's no. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis.
para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. So, I do not see. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we've done. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, on That's all they're doing. Sir, on Alice Go, mayroon daw po information si Senator Gatchalian na may mga BI personnel na may alam and you were allegedly kept in the dark daw po. Oh, yes, definitely. So, DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Sir, pero meron na po kayong idea on whose heads will roll? A very, very good idea. I have a very good idea. From BI, sir. From BI. Yeah. How many are Ilan sila, sir? Well, that's not we'll see, that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at now. Thank you, sir. There are no sacred cows. So, yan mga kababayan, ang trust ratings ng ating mahal na Pangulo ayon po sa Okta Research Survey, June 30, 2024 to July 5, 2024. Makikita nyo dito, si Sara Duterte ay bumaba. Alang nga naman tataas yan. Wala naman siyang ginawa, di ba? Well, syempre, alam naman po natin, lahat-lahat, yung pagtatrabaho ni Pangulong Marcos Jr., grabe talaga yung hard work niya, no? So, 71%, July 2024. Ayan. From March 2024, 69, tumaas siya. O, 'di ba? Alam niyo sa akin, hindi ko binabasehan ang survey pagdating sa mga performance. Kasi ako mismo nakita ko sa dalawang mata ko kung paano magtrabaho si Pangulong Marcos Jr., kung paano natulungan ang mga magsasaka. Alam po natin 'yan, kung paano niya inaasikaso ang dapat solusyonan sa bawat lugar. O, 'di ba? Napaka pa guys, 2 taon ng Pangulo pero nakita nyo naman ang kanyang trabaho, di ba? Dapat i-appreciate nyo yun kasi lahat naman tayo makikinabang. Ay, Jesus Mario Joseph kayo. O, ayan. Tiwala ng masa kay PBBM lalong tumaas. Tataas pa yan. Alam nyo naman ito, hindi pala away, hindi raskalang ugali, hindi ugaling kalye, tahimik lang. It's very professional ang dating nyo, guys. O, hindi dating. Very professional at klase ang pag-uugali. Iba pala talaga, no? Pag pinalaki ka din talaga ng very well-mannered ng magulang, no? At marami naman magulang na pinapalaki ang mga anak na talagang very well-mannered, no? Marunong gumalang, marunong
may pagmamahal sa kapwa, malasakit. Ganun dapat. Sana nga, sabi ko, lahat ng Pangulo, ganito kay Pangulong Marcos Jr., no? Hindi pala away ito mga bes, hindi marunong magpatutsada. Simple magsalita ito si Pangulong Marcos Jr., guys, pero malaman. So, nakikita nyo dito mga besa, hindi ko nabasahin ng buo kasi mahaba masyado. Ito kay Sara Duterte, 65, July 2024, from, 68, from March 2024, ayan, bumaba po siya, 3% lang, no? So, okay lang yun. Ang importante, mga kababayan, magtrabaho sila. Hindi yung puro patutsada, maninira ka sa admin. Hindi maganda yun. So, nakikita nyo naman, ang performance ni Sara Duterte, talaga namang hindi kaaya-aya yung pinakita niyang pag-uugali sa budget hearing niya. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako si Sara Duterte, makisama na lang ako, no? Makisama na lang ako sa mga sulons. Alam nyo, sa totoo lang, kung maganda ang pinapakita ni Sara, there is possible, guys, na magiging siya, tatakbo sa pinaka-higher position. Why not, di ba? Lahat pwede. Baka may chance pa. Pag ipinakita niya ang kanyang ugali na talagang very down to earth, humble, no? Katulad kay Pangulong Marcos Jr., posible yun. Huwag niya gayahin yung ugali ng ama niya. Kaso lang parang like father, like daughter. Hindi kayo naloka. Tapos nag-ambisyon pa kayo na gusto nyong magiging Pangulo ito. Medyo malabo mangyari yata, no? Kasi natatandaan nyo si dating Vice President Binay, umpisa pa lang, malakas siya sa survey, guys. Talagang nangingibabaw siya nung that time na yon. Pero nung tumakbo sa pagka-presidente, itong mga nakaraan, 2016, I think, correct me if I'm wrong, bumagsak siya. Why? Dahil sa issue laban sa kanya. Hindi ko na sabihin. Basta yun na yun. No? Isa pa, si Sara Duterte, kung naging maganda sana ang relasyon niya kay Pangulong Marcos Jr., alam nyo, may chance yan mga bes. Sabi ko sa inyo, kahit walang alam yan. Siyempre, pag maganda ang relasyon nila ni Pangulong Marcos Jr., hindi niya inaaway si Pangulong Marcos Jr., hindi niya binabanatan, posible yan. I-endorse siya ni Pangulong Marcos Jr. at gaganda pa ang relasyon nila ng gusto. Siyempre guys, pag nanalo siya, si Pangulong Marcos Jr. nandyan, i-guide siya. Oo, totoo yan. Kaso lang, nakita natin ang pag-uugali niya, mana sa tatay, binabanata ng administrasyon, tapos yung pag-uugali niya pa, ibubuto pa ba natin? Hindi, syempre. Ina-expect ko nga yun na magiging tuloy-tuloy ang magandang relasyon nilang dalawa, na nagtambalan. Like for example, pag nanalo ng Pangulo yan, gawin niya ng presidential advisor si Pangulong Marcos Jr. Maganda guys, maganda. Kaso lang hindi nagkamali ito si Sara. Sinayang niya ang Marcos loyalist. Totoo yun. Why? Na natatandaan nyo, tumatakbo si Digong noong 2016, hindi magkalayo ang votes nila ni Pangulong Marcos Jr. Dating Pangulong Digong, 16 million yata. Correct me if I'm wrong. Si Pangulong Marcos Jr. 14. Hindi magkalayo. So, ibig sabihin, si Pangulong Marcos Jr. malakas talaga. At ito si Digong, dahil ini-endorso siya ni Senator Aimee sa mga Marcos loyalist, dahil pangako ni Digong na ilibing si Apo Lakay. Kaya naman, ang ginawa namin, binoto namin. Di naungusan niya yung kalaban. Naungusan niya talaga. Dapat nga magpasalamat kayo sa mga Marcos loyalist. Dahil kung hindi kami rin, baka si Maruhas ang presidente. Mas malala. Di ba mga kababayan? Tapos sasabihin nyo, kung hindi si Digong, hindi nanalo si Pangulong Marcos Jr., kung hindi si Sara, hindi kailan ba kayo nagiging kilala? Di ba 2016 lang? Marcos loyalist, 1965 pa, until now. Lumubo na ang mga yan. Yung boto ni Pangulong Marcos Jr. itong nakarang eleksyon, 31 million. Kay Sara, 32.
Yung excess nung kay Sara, DDS yun. Ay yung 31, walang nagboto kay Pangulong Marcos Jr. na DDS. Oh, sino ngayon ang mas malakas? Kahit maglaban-laban yan, nung 2022, lalampasuhin niya si Sara Duterte, yan ang pakatandaan nyo. Bakit? Kahit sa mga nangyari, nung kanyang ama, si Marcos Sr., marami pa rin ang naniniwala sa dating Marcos Sr., sa kanyang pamumuno at ang dami niyang naiwan na legacy. Yan ang pakatandaan nyo. Nakatatak yan sa mga sa mata ng sa kaisipan ng mamamayang Pilipino, except ang dilaw. Totoo 'yon. See? Tapos sabihin nyo, kung hindi si Digong, hindi na ipalibing si si dating Marcos Sr. Excuse me. Ha? Yan po ay batas. Utos po ng korte yan kay Digong na ipalibing. Now, kahit utos ng korte yan, kung ayaw ni Digong, walang magagawa. Ayaw walang problema. Kahit hindi niya ipinalibing si Apo Lakay, nakatadhana sa kasaysayan ng Pilipinas na magiging Pangulo si Pangulong Marcos Jr., papalibing niya din yan. Totoo yun. Totoo yan. Kaya wala kayong karapatan para sumbatan si Pangulong Marcos Jr. Nanalo ang poon nyo dahil sa Marcos loyalist. Aminin nyo man o hindi, alam namin yan. Kaya yan, si Senator Amy Marcos, sinisisi ko rin kung bakit inendorso niya. Nasa ngayon, bakit inendorso niya sa mga Marcos loyalist. Na sana ngayon, nakikita namin na marami palang mga bahong itinatago ito si Digong. Tulad ng EJK. Ang daming namatay without due process. Tapos sasabihin nyo itong KOGC, ang daming pulis lumabag sa human rights. What the heck? Nakikita nyo si Pangulong Marcos Jr., yung poon nyo, hindi nyo nakikita ang laking paglabag sa human rights. Kaya nga nagsampa ng kaso ang mga kapwa nating Pilipino sa ICC dahil sa ginagawa niya. Pero mautak lang talaga siya. Nung alam niya na dami nang namatay sa EJK, nagplanong pumala sa ICC. Kaya, hindi siya naispatan nung that time. Kumalas na kaagad kumalas na. Alam niya kasi, mautak lang si Digong talaga. Ngayon, tinitulig siya. See? So, long process po yan, hindi madalian. Okay? Hindi madalian ang paglilitis ng kaso tungkol dyan. At isa pa, sa mga nangungutya na sinasabi, natakasan daw ng gobyerno si Alice Go. Natangasan ni Alice Go ang gobyerno. Kinukutya ngayon ng mga dilis ang administrasyon. At kinukutya din ng mga utak dilis ang administrasyon kasi daw hindi mahuli-huli ito si Kibuloy. For your information, bago kayo magsalita, alamin nyo kung ano po ang naresolba ng poon nyo. Ibabalik ko sa inyo. Bakit? Yung more than 31 na sabongero na dinukot, na pinagpapatay hanggang ngayon hindi lumitaw. Sa panahon ni Digong, naresolba ba? Hanggang bumaba, hindi nga Hanggang ngayon, hindi pa kung makapagsalita kayo, kala mo malinis kayo. Excuse me. Diba? Excuse me. Biro nyo yun? Kinukutya nyo ang administrasyong Marcos? Sa tingin nyo kaya magic yan ang paghuhuli ng isang pugante? Si Pangulong Marcos Jr., iniingatan niya lang. Ayaw niyang maraming nasasaktan. Time. Take time po yan. Hindi instantly ang paghuli sa mga pugante. Katulad kay Alice Go, ang problema lang kasi, may mga Pilipino na sugapa din sa pera. Nang dahil sa pera, natulungan si Alice Go na lumaya sa Pilipinas, dumaan at pinasakay sa boat lang. Papuntang Kuala Lumpur, Malaysia ba yan? Or Indonesia? Ngayon, gumagawa na ng paraan ng gobyerno. Tingnan nyo. Yung kakukutya-kutya nyo sa Marcos admin. Tingnan natin. Sabi ko, hindi instantly kaagad na mahuli ang mga pugante. Yung mga nagkasala sa batas. Yung mga nagtatago nga
Mahirap hulihin. Pero may time na mahuhuli din sila, mga kababayan. Okay? So congratulations sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At tuloy ang suporta sa kanya, mga bes. Ano po ang masasabi nyo dito? See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.